Ito ay pagtatalaga ng isang lingkod ng Diyos upang maigawad sa Kanya ang ganap na confirmation ng Kanyang pagkatawag sa isang tunay na Diyos. Ordination is the bestowal of blessing given to a man of God. Una ay yung mismong lingkod ng Diyos. Alam niya na hindi sapat na tinawag ng mga taong dumadagdag sa kanila taon-taon kung hindi pa ordain ang kanilang pastor. Sa magitan ng ordination na ipapaintindi nila sa kanilang nasasakupan na ang church ay lehitimong gawain ng Diyos at sa kanilang pamumuno ay extension ng isang lalaki na inordain ng Diyos. Ang pangatlo, ang church or congregation ay naghahanap din ito. Gusto nilang malaman na ang taong tumatayo sa kanila ay mayroong pagkatawag na recognize ng Diyos ng mga tao at ng body of Christ. Dahil dito magkukumit sila sa anumang gawain, oras, talento at maging ng kanilang salapi. Pang-apat ay ang mga namumuno sa ating bayan, katulad ng mayor, ng congressman, maging ang sangay ng pamahalaan gaya ng AFP, ng PNP, at ang Civil Registrar o PSA na humihingi ng ordination, maging ang mga embassy ng mga bansa. Ang ordination certificate ay isang importanteng papeles na kasing pantay ng PRC na kinukuhanan ng mga lisensya ng mga professionals. So, ganun po kahalaga ang ordination. Ano po yung tinawag? Tinawag sa kabanalan. Call to holiness. Dapat nagpapakalinis ang lingkod ng Diyos at di nai-involve sa mga iskandalo, pagmamahal sa salapi at mahalay na mga bagay. Pangatlo ay mayroon pong may bisa ang kamay sa pagpapagaling at may husay sa pangangaral at pagpapaliwanag. Magaling ang administrasyon, mahusay mag-invest sa property at walang insecurity. Niyang pinapasa sa kanyang mga manggagawa ang regalong kaloob. Ang mga taong nasa inyong harapan ngayon ay pumasa sa qualification na na-mention kanina, at ito ay aking pinatutuhanan. Panawagan sa mga kongregasyon, a call to congregation. Kaya mayroon pong dapat witness. Ito ang ating mga kapatid na meron silang pamilya, meron silang congregation na narito. Kasi alam nila ang bigat ng pasanin na mapapasan sa kanila. At sila mismo na kapamilya at sila mismo na kasama sa iglesia ay sila yung susuporta, sila yung tutulong, maglilingkod sa mga natatanging kongregasyon. Lahat ay inyong mga pastor, kaya't marapat mula ngayon po ay tatagin ninyo sila, tatawagin ninyo sila sa titulong bishop. Dapat ninyong ituring na sila ay gift o kaloob sa inyo. Hindi sila Diyos at kailanman ay hindi magiging Diyos. Ngunit sila ay tao ng Diyos. Huwag silang pagwikaan o siraan. Galangin, tulungan, pagaanin ang gawain
Dahil dito sila'y sasaya at ito ay sa ikabubuti ninyo. Ang sarap ng may bisya, marami kayang hahangaan, titingalain at papangarapin, ngunit isa lang ang inyong leader. Isa lang ang ama, isa lang ang ina, isa lang ang kaibigan at kakampi, kapamilya at kapuso. Sila ngayon ay ino-ordain, pinapanalangin, pagpapalain, tapos pasanin ninyong ilang bigat na meron sila dito. Hahaba ang inyong mga buhay at dito rin kayo pagpapalain ng gusto ng Diyos. Do you promise to support your bishop in and out of season, to love them and to cherish, protect them, honor them for the rest of your life? Walang sumasagot sa konfirmasyon. Ang sagot ko ay I do. I do pala. Hindi natin aram eh. So, I do. ayan. Nakikinig kayo sa sinasabi ko para alam nyo sagot nyo. Hallelujah. Panawagan sa kapwa manggagawa. Ako taas sa inyo kahit minsan na una kayo sa kanila. Nakakatakot at bahala ang insecurities kapag tumama sa isang tao, pero mas lalong nakakatakot sa mga mature at matatanda na. Huwag niyong bigyan ng dalamhati ang inyong bishop, lalo na kung ito ay ordained. Parehong tao pero iba na po silang tao. Pwede natin ituring silang kapatay, ngunit mag-ingat sa labis na pinababalaan tayo ni Pedro na umalis sa kayabangan. Pag-pray, bless, kasi pag in-ordain po, mga kapatid, huwag natin itatouch yan. Oo. Kasi tingnan mo sarili mo, baka anak. Nandito po ba yung asawa o ipamorgan? Wala pang kakatawan dyan. May pinaka-witness ka na siya ngayon ay na-ordain. Ang mga asawang babae ng isang bishop ay dapat magtaglay ng mayumit mahinhing diwa. Kaya yung mga asawa ng mga bishop, pag hindi mahinhin at walang tinataglay na mahinhin at mayuming diwa, mapapahamak yung bishop. Baka siya pa sumanira sa kanyang asawa. Kaya mayroong call to the family. Ayan. Ang kagandahan niyon ay dapat sa diwa ng pagpapasakop at pagmamahal na mas mahalaga sa lahat. So, paano itong mga i-ordain na bishop kung mismong asawa niya ay hindi niya masakop? Ang kanyang mga anak ay hindi niya masakop. Tapos magsasakop ka ng maraming tao. Kaya ang unang magpapasakop ay ang kanyang pamilya. Higit sa lahat ay ang kanyang asawa na nagpapasakop at nagmamahal sa kanya. Napakahalaga po itong araw na ito. Kung natin pababayaan. So, sasagot ko yung dalawang ordinance. Very good. Banggitin nyo ang inyong pangalan. Tinatanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng iyong buhay?
Buong puso mo ba siyang paglilingkuran habang ikaw ay nabubuhay sa pagitan ng iglesia na pinagkatiwalaan sa iyo? Buong puso ka bang magpapasakop, magpapailalim sa Salva International Church at sa ABI at gamitin ang mga natatangi mong kaloob ng buong husay, tiyaga at pag-ibig? Aalagaan mo ba ang kawan, disipulo, pamilya na pinasakop sa iyo ng Diyos, pagmamalasakitan, tuturuan, sasawayin, gagabayan habang ikaw ay nabubuhay? Tumutugon ka ba sa panawagan at pag-isang dibdib sa iglesia, sa ministry, sa tao, sa mabuting balita, sa salita ng Diyos at sa Diyos? Dahil sa inyong pampublikong pagtanggap ng inyong pakikiayon sa tipan ng Diyos, pakikiisang dibdib sa Diyos at sa iglesia at buong tapat na ipapahayag ang salita ng Diyos, siniselyuhan ko ito ng dugo ng Panginoon at kayo ngayon ay mga tunay na manggagawa at tagapangaral ng mabuting balita at tagapag-alaga ng kawan ng Diyos ngayong araw na ito. So, Bishop Ador, kunin mo yung salt. Salt. Mikot ka doon. Ang asin ay nagbibigay alak na nagpe-preserve ng sariwang karne. Ito rin ay fertilizer noong unang panahon na kinukuha nila sa Dead Sea na nagtataglay ng potassium. Nagwika ang Panginoon, Matthew 5:13, you are the salt of the earth. If the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer but thrown out and trampled by men. Wala yung oil pa, mamaya. Okay. Sa amin ako. Luluhod na po yung dalawa. Ano, masuhod pa. Alalayan niyo, itayo niyo kasi baka mga senior na yan. Alam niyo naman kasi nung huli ako mag-order ng bishop, hindi na makabangon. Oo. Pero okay lang. Palalakasin tayo ni Lord. Bishop Tenorio, you will put the stole to the ordained bishop. Ang stole ay simbolo ng paglilipat o pagsasalin na mahalagang gawain. Simbolo rin ito ng pagsusurot o indong kung tawagin o clothing. Pwede rin marinyo. At ito ngayon ay simbolo ninyo bilang mga ordained bishop kapag nagkakasal, nag-dedication, house and car blessing, huwag mahiyang magsuot upang malaman ng tao na kayo ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Ilagay mo po, Bishop Alexis. Anong photographer? Bishop Rolly Trinidad. Ibigyan mo po sila. 5:15. Kaya nga, paliwanagin ang gusto ang inyong mga husay sa abot ng inyong magagawa. Pagandahin ninyo ang inyong mga ministry at huwag gawing ordinary. Shine, arise, and shine for the light has come, for the glory of God rises upon you. Ang pinapat Rolly and Bishop Ador. Kayo naman dalawa dyan, doon sa kayo, kung kayo magbigan sa baba. Doon sa akin.
Pinidyo. Yung ako ng break. Hindi ka nagbibidyo, puro picture na. Sige mo dun. Ibasa mo sa Ayan. GC. Yung mga kids sa channel ko po. Ang buhay. Kanin ninyo pang di na muling magutom. Ang kanyang dugo ay ang bagong tipan. Tinubos tayo ng Diyos isang beses lang at yun ay sapat na. Inumin ninyo, nagpapaalala na sa kanyang katawan na tayo ay naligtas sa kanyang dugo. Tayo ay nabayaran. Pakanin ninyo ang kawan ng tinapay ng buhay at laging ipadala ang kapangyarihan ng dugo na nag-aalis at naglilinis ng kasalanan. Lahat yan. Mabuti na semento na doon. Yung kanya. Yung daan. Taas po natin ang simbolo ng pinapay ng katawan ng ating Panginoon, sapagkat ito ang suro na pinanggap ko mula sa Panginoon. Binibigay ko naman sa inyo. Yung gabing sa'y ipagkanulo. Kanan ba? Ang Panginoon Jesus ay dumampot Ha? ng tinapay. Ayun, nakabidyo ah. Oo, hawak. Nagpasalamat Oo, at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan ay nandoon para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagtipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin tanggapin. Ubas. Yes. Bishop Tenorio, bigyan mo niya si Bishop Tenorio ng mga tungkol. Pwede na. Ayan ang tungkod. Ayan na. Yan pong star o tungkol ay simbolo ng paglabay. At ito po ay ginagamit na pang-review sa mga sumusuway. Uy. Yeah. Paggabay na Sino ba namin? nagpapahiwatig ng benevolent side Patsikap o ang mata. overseeing Patsikap at ang mata. pagsaway ay ang Parang may judicial bangit side yung kanan. o pastoral. Gabayan ninyo ang inyong kawan upang hindi masira at maligaw ang mga asong guba. Marami yan ngayon. Sobra. Mahina ang ating kawan at madali lang itong maligaw kapag walang guidance. Gamitin ninyo iyan, ngunit mayroon din kawang matitigas, lumalaban, nagdadala pa ng iba sa kapahamakan. Sawayin ninyo
i-rebuke sapagkat mayroon kang tungkol upang mag-correct at gawin mo ito ng may pagmamahal. Amen. Igawad sa nagkakasala ang kapatawaran, lalo na kung humihingi. Ngunit igawad din ang disiplina sa ayaw at lumalaban. Patong mo po, Bishop, sa kanilang balikan. Congratulations. Hindi dapat kanan. Next. Kanan. Ano ba? Yung singsing nandun pala sa akin. Mukha ng singsing yun. Hindi. Ang sige. Hawakan. Tanggap na. Thank you, Ra. Thank you. Ang singsing ay sumisimbolo ng hindi po isuot ninyo. Galing dito yun. Bishop ka na din. Oh, ganda. Tayo po ninyo sila. Mapalad kayo. Ayaw mo kapit siya. Ano lang? Praise God. Oo. Okay. Pakibanggit po niyo ang pangalan ng ako si ay po. At nagpapahayag ng damdamin Pinawakan mo. maglingkod sa Tayo. Diyos Hingiram na. habang nabubuhay. Ikot. Buong puso, Ikot ka ba? kaluluwa at lakas, magiging lalaki. Nakahagap yung ulo. Nakita yung ulo mo. Ng banal na Espiritu sa huling araw. At sa akin mangungusap ang Diyos. At ito'y buong busay kong papaliwanag sa mga anak ng Diyos. Mamahalin ko ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu, at di kailanman sila palulungkutin. Pagtatanggol ko ang salita ng Diyos, at walang tigil kong ipapangaral ang mabuting balita na si Jesus ang pangalawa sa Trinidad ay namatay, inilibing, nabuhay, at kumanhid sa huling araw ay babalik upang buhayin ang katawang lupa. Maglilingkod ako sa Diyos sa pamamagitan ng Salva International Church at ng Abig Incorporation na tahanan ng Diyos. Ang venue o lugar na siyang aking tahanan, susundin ang values at kultura, programa at palatuntunan, at maging ang pinaniniwalaan ito. Kasama ako, magdadagdag na mga simbahang bubuksan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, hanggang dumating ang punong pastor, ang Panginoong Jesucristo. Ako'y magpapakabanal at di masasangkot sa mga karumaldumal. Ililigtas ang makasalanan at maglalabas ng mahusay
na mga leader na gagamitin kapalit ko sa ministeryo. Tulungan nawa ako ng Diyos ngayon at kailanman. Sumigaw kayo ng hallelujah! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! So, Orden. Dalawang bishop. bigyan natin ng konting pagkakataon. Bigyan niyo ng upuan yung dalawa, isa. Para magkaroon ng homilya o pangangaral ng ating Bishop Tinorio. Paalala lang, mga maximum na siguro mga 15 minutes. Okay. Welcome here, Bishop Tinorio. Tapos muna kayo. Salamat Bishop sa mga obis ng ating mga magulang. Parang ang ordination ay Paul. Nasalud niya yung balabal ni Elijah. Sabi niya, pupunta muna ako sa aking ina, sa aking magulang, at ako ay magpapaalam at mag-say goodbye. Ibig sabihin nito, bago ka pupunta sa full-time ministry, pag-respond sa panawagan ng Panginoon, you need to solicit and to seek the blessing of your parents. Kung buhay pa ang inyong mga magulang, how I wish, nandito sila para ma-witness nila na ikaw nga ay tinawag at masabi nila sa kanilang sarili that they are blessed woman na silang ginamit ng Diyos para ikaw ay isilang. Parang walang iniwan yan kay Virgin Mary. Noong ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, nung siya magdadalang tao, sinabi siya ay bukod tanging mapalad dahil ipapanganak niya ang isang tagapagligtas ng buong mundo. Could you imagine kung ikaw ang magulang ni Bishop Pamurkan at ikaw ay nandito at ma-witness mo na ang iyong anak ay magiging obispo ng Panginoon, na ikaw ay ginamit ng Diyos para isilang ang kanyang likod. Napakahalaga po yan. Kaya si Elisha, bago siya ay nagpailanlang at sumunod kay Elisha at kay Elijah, ay nasecure niya ang blessing ng kanyang magulang. At hindi lang naman yan, kung ikaw naman ay may asawa, ganun din. Sabi ni Bishop kanina, kailangan ang asawa ay taga-suporta, unang taga-suporta ng iyong ministeryo. Napakahirap kung ang asawa mismo ay hindi sumusuporta sa iyo, maging kabigatan po sa iyo yan. Ha? Sabi nga sa kasal, ha? Bishop, tayo, may kinakasal tayo. Una natin sinasabi at tinatanong, sino ho ba dito ang ayaw sa kasalang ito? Di ba? Ha? Sino kontra dito? Magtaas lamang ng kanyang kamay. Eh baka hindi natin alam, baka yung mismo kasama natin ay kontra. Ayaw. Kaya yung mga anak natin, so kailangan din po silang witness, unang witness o saksi na kung ang mga asawa ninyo ay nandito, mapipil nila sa kanilang sarili na how blessed woman are they, na sila ay niloob ng Lord na mapangasawa mo, na ang mapangasawa nila ay isang lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Na talagang pinadhana sila, tinalaga sila na magiging suitable helper mo. Amen? Na sila sa kadami-dami ng babae sa mundo ay sila ang itinalaga ng Diyos na magiging katamnin mo. Amen? Sa paglilig mo sa Panginoon. How blessed woman. Kung blessed ang magulang mo, yung nanay mo na nagsilang sa'yo, blessed din po ang mga asawa ng mga ministro. Dito po ang mga misis dito ng mga ministro. Taas ang kamay. Bayad may piso sa doon. Taas ang kamay. Huwag kayong kahiya. Huwag kayong kahiya si
tatay ay isang ministro. Ha? Parang naalala mo tuloy yung isang patutuo ng bata eh. Nung tinanong siya sino ba ang tatay mo? Parang ayaw niyang sabihin. Nahihiya siya. Kasi ang sabi niya, yung mga iba kasi ang tatay nila ay abogado, inhinyero, doktor, general, colonel. Pero yung tatay ko kasi pastor na. Oo yata. Kaya nahihiya. Pero dapat sa panahon na ito, hindi dapat ikakahiya ang pagiging pastor, pagiging bishop, pagiging reverend. Why? Because this is the highest calling. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Napakamapalag ng isang taong tinawag ng Diyos. Kaya nung si Elijah, tinawag ng Panginoon, walang pag-aatubili, siya'y sumunod. At anong ginawa ni Elijah, mga kapatid? Noong bumalik siya sa kanyang field, di ba? Ang trabaho ni Elijah, bago siya nung tinawag siya, ay nag-aararo siya sa kanyang field, gamit ang 10 oxen at saka yung kanyang araro. Ano ang kanyang ginawa? Kinatay po niya lahat yung 10 oxen na yun at ginawa niyang panggatong yung kanyang ginagamit na pag-aararo. Kudyan na wala na siyang babalikan. Amen? Pinakain niya yung mga oxen na yun sa mga tao na ibig sabihin wala na siyang lilikunin pa. Amen? Pag tinawag ka na ng Diyos, mga bishop, tayo yung tinawag ng Diyos, wala na tayong lilikunin. Sa mundong ito, tayo ay tuloy-tuloy na maglilingkod sa Lord hanggang sa kanyang pagdating. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Congregation ninyo, magkaroon tayo ng impartation dito. Impartation of blessing. Impartation of blessing. Importante po yan kasi kanina sa ritual, candle, mahalaga yan. Siksik, mahalaga yan. Mahalaga din po yan tungkol. Pero meron isang bagay na kailangan natin gawin dahil ang sabi ng Malachi chapter 3 verse 12, kung babasahin ninyo, ang sabi ng Lord doon, and you will be called a blessed. Ang mga lingkod ng Diyos ay binless ng Panginoon and they are destined to be blessed and to become a blessing to all people. Amen? Kaya prophetically, in a prophetic gesture, voluntary lang naman to, hindi obligation, obligado. Kung nais ninyo, di ba, parang sa kasalan, di ba, yung kasalan, nagtitin sila ng pera sa damit. Kung meron po kayong kahit na any halaga na nasa inyong pwede ninyong iabot sa kanila personally, prophetic gesture na i-bless ninyo sila financially para ma-bless ang ministry nila, ma-bless ang buhay nila. At sino man ang gagawa nito, I declare multiple blessing ang darating sa inyo in response to this prophetic impartation of blessing. Amen? Can you make it at this point in time? Now na, huwag na natin patagalin habang manalangin tayo. Ako'y manalangin sa kanila for the impartation of blessing. Alam po ba ninyo, ang year 2025, this is declared as a year, God's call, last call, for His people to be blessed and to become a blessing. Amen! Kayong lahat ay tumayo. Huwag dito, hindi kasama to. Tumayo kayong lahat. At any one of you who would like to extend simple prophetic gesture na mag-abot sa kanila, gawin nyo na. Praise God. At tayo at may panalangin kung hindi na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa kapila naman, puro dito. Puro dito. Yun naman yung iba, ha? Puro yun dito. Hallelujah. Ayun ang buron. Buhay natin.
din ka sa akin kasi baka maiwanan ako. Huwag na. Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi lang natin sila dapat ipag-pray. Dapat i-bless na natin sila actual. Amen? 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 Marami sila tayo mag-respond sa call dahil ang sabi nila mo, walang pera dyan, walang blessing dyan, mahirap. Pero hindi. Dinideclare ko, 100 women time, I declare. Tayo lahat na ito ngayon, extend natin ang ating mga kamay sa kanila. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay, meron pa. So, ayun. So, huwag kayo magpaiwan ha, baka maiwanan kayo. Amen? Hindi lang actually sila ang binibless ng Lord, pati kayo na nagbigay. Amen. Mas malaki sa inyo, 100-fold. Amen? Nalibin din ako doon. Glory to God. Tayo po ay magdeklara na extend natin ating kamay. I thank you, Lord, our Father, our Master, our Lord, our Savior, our Lover. In the name of Jesus Christ and through the Holy Spirit, thank you for the call na na-receive namin, of which we have responded positively in obedience to your word. Hindi masasayang itong mga salitang ito na lumalabas sa bibig ng inyong mga lingkod. You are putting words in our mouth to declare what is the word of God for these men of God na nailag sa inyo at sa inyong gawain. Lord, alam namin ang pinagdadaanan namin bilang mga lingkod ng Diyos mula nung kami sumunod sa inyo. The hardships, the sufferings, the challenges, and yet you have given us that what we call enabling grace. Ang grasya mo ay nag-uumapaw, ang grasya mo ay malawak. Nagsimula sa amazing grace, pangalawa ay wonderful grace, pangatlo ay enabling grace, at pang-apat ay empowering grace, at ang panghuli ay exceeding grace. Lahat na ito ay napapaloob sa grasya mo sa amin. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, your grace is sufficient in all my weaknesses. Kaya Panginoon, lahat ng hardship, suffering, so anumang mga difficulties na aming karanasan sa aming pagsunod sa inyo, ay nakayanan namin na ma-overcome because of that sufficient grace na inyong binigay sa amin mula nang kami naligtas. I declare prophetically in this place, in this holy ground that you have designated, appointed to be a place kung saan maordinahan by investiture ang mga bishop na ito, Panginoon, that may the word of the Lord in Deuteronomy chapter 28 na nagsasabi, whether you are in the country or in the city, if you hearken into my voice and obey my command, these blessings that I have declared you today will accompany you wherever you go. Sa inyong paghayo, saan pa kayo dadalhin ng Panginoon? Hindi lang kapangyarihan ng Diyos ang sasama sa inyo, hindi lang ang kaluwalhatian ng Diyos
Praise God. Hallelujah. Dakila ang ating Panginoon. Kaya nagmika si Apostol Pablo na ang tinalaga ng Diyos ay kanyang tinawag at ang kanyang tinawag ay kanya nawang pinawalang sala. Pag pinawalang sala ay kanya namang niluwalhati. Kakaibang profesyon, malawak, malalim, makabuluhan at binigay lang sa mga piling tao na may puso. May husay, may talino at galing mga tao handang sumunod sa kanyang natatanging Mesiyas at tagapagligtas. Narito ang mga bagay na inyong dapat pakatandaan. Una, ang bishop ay guro bagaman walang malaking paaralan. Siya ay healer, hindi man graduate ng medicine. Siya ay lawyer o abogado, wala namang hinahabla sa hukuman. Isang social worker sa mga orphans, widows at mga delinquente. Isang salesman at inilalako ang salita ng Diyos. Manggagawa sa lipunan at sa pamalaan, ngunit dumadalaw sa may sakit, hindi naman niya kamag-anak. Nagkakasal ng naglilibing at mga magkatipan. Naglalamay sa patay, naglilibing, tumutulong upang malibing na ang matagal na nakalamay. Nag-aalay ng sanggol at ng matagal ng sanggol. Psychiatrist sa mga nababaliw. Counselor sa mga umiiyak, nagdadalamhati, mga iniwan, mga nabuntis, mga nagkasala at ng mahina, maninipis at mga malungkutin. Nagko-convert ng tao pang ma-born again at pagkatapos ay ilulubog sa tubig. Mabait at mabuti, bagaman laging napapansin, napupuna, pinagbibigaan ng masamang bagay. Nagpaplano, gumagawa ng programa, nag-a-appoint, nag-aawat ng nag-aaway, magtuturo tuwing linggo at masayang nangangaral para lang malaman niya na hindi aatin ang mga pamilya. Minsan dahil sila ay nagpapakasyon, nagtatampisaw sa mga karagatan, sa mga ilog at sa mga swimming pool. At kapag nagkita na sila, tatanungin niya kung masaya sila noong linggo. Wala sila sa church at sasagot ang mga member niya, super. Diba? Minsan, yan ang problema sa atin. Pinagpapalit ng ating mga miyembro yung kanilang kaligayahan kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Ang nakatutuwa sa mga tulad natin pagkatapos ng linggo Lunes, siya ay ngingiti-ngiti at uulitin muli ang kanyang gagawin sa loob ng isang linggo. Walang galit, walang pagsiselos, may dedication at may galing at may husay. Luluhod muli ang mga audience. Iluhod ninyo doon sa kapatid. Nagwika ang Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad na hintayin ang kaloob ng banal na Espiritu. Alam niya na ang banal na Espiritu lang ang source ng kapangyarihan na magpapatibay, magpapatagal, magiging effective sa ministry. Trabaho din niya ang pagkakaroon ng malinis na buhay, matalinong pag-iisip, husay sa pagpaplano. Kaya dumating sa kanila ang banal na Espiritu sa may 124 na tao na tila hagulot ng malakas na hangin at lahat sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at nagprofesiya.
nais ng pagbabasbas mula sa iyong ulo hanggang sa paanan. Nagpapatibay na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Maglingkod sa Diyos na buhay, suotin mo ang baluti ng Diyos.